kakasal daw ako? Gawa akong kakadal. Ay, ganda-ganda ko, no? Kasali mo akong kakadal? Gawa akong kakadal. Kudaw, si kakadal. Ang nakaganda ko. At lagi na akong kakadal. Huta ka sa akin naman, ka. Gawa ba akong kakadal? Naniniwala kayo na ako si kakadal? Kamukha ko ba si kakadal? Greed took his heart, turned it cold and blind. Nalulungkot talaga ako. Bakit ganoon? Akala ko pa naman totoo siya. Ako talaga totoo kahit dito ako malanti ako. Pero pag ako nagmahal, totoo. Totoo ang pagmamahal ko. Oo, kailangan ko rin ng pera. Pero hindi para manakit ng kapwa ko tao o para manira. Oo, Diyos ko po, Lord. Patawara kita. Ang nangyayari sa mundo ngayon. Got the hands that held him through the climb. Psst. Oo, ikaw. Ikaw nga. Alam na po ito ako sa'yo, ha? Kakaisip ko sa'yo sa mga ginawa mo sa amin. O, pero alam niyo po ako kagabi sa kakaisip na may tao palang gano'n na kahit pakitaan mo ng mga mabuti, hindi ko maintindihan kung bakit ganoon. Bang, imbis na magandang iganti niya, palihim siyang bubuo ng mga plano para sirain kayo. Unthankful soul lost in a ghost gleam, betrayed the light. Pero siguro talaga hindi ganun talagang tao na takot sila sa future nila, sa maaaring future nila pag For a hollow dream. baka akala nila ay masapawan sila. All the love that he threw aside. So gusto kong ipaliwanag sa mga taong nagtatanong kung paano na po itong aking parlor-parloran o maliit na parlor sa bahay. Echoes in the silence where truth can't hide. Ikwento ko sa inyo. Nung nasa Bulacan ako, namasukan ako doon ng ilang buwan din. Dahil gagraduate ng college yung anak ko, wala kaming pera pambayad sa college niya, sa fee, mga siyempre gagastos sa pagkain. Gagraduate, diba? O bigyan pa ng datong ng anak ko. Money's chains, they bind so tight. Tapos naisip ko yung kailangan ko lumipat ng shop kasi andun ako sa looban. So sabi ko kailangan masukan muna ako, wala akong kita doon. No fortune can buy back the light. So masukot niya ako ng Bulacan. So habang sa Bulacan ako, kasat ko sila, sila Ma'am Arnie, saka si Brother Al. In the end, he's standing all alone. So, nagtatanong sa akin si Brother Al kung anong mga plano ko. Sabi ko, bala ko lang lumipat ng parlor at tabing kalsada. So sabi niya, tapos mo magkano ba ang kailangan mo doon? Sabi niya. A king of ashes on a broken throne. Greed was his crown, but it's made of sand. Sabi ko, bakit? Pwede daw makatulong si Ma'am Arnie. Sabi ko, makakaya naman. Sabi niya, sige akong bahala, magsasabi ako para sa'yo. Natulungan ka niya na makapagsimula ulit. Magkano ba ang kailangan mo? Sabi niya. With empty hands. So, nasak ako sa kanya, bait niya. Concern talaga si Brother sa akin. May ipon na akong 40k noon na pero sabi ko kukulangan nyo kasi upa ka, bibigyan mga gamit, bagong sopa, mga ganun-ganun. Wala pang aircon yun. Hindi pa maayos yung pwesto mo noon. Yung bang simpleng lang yun, simpleng parlor lang na na yung ika nga ano ba yan? Low end, hindi siya high end na shop ang mangyayari kasi nga wala akong masyadong budget. So sabi ko, nakakahiyan mo kayo ng Arnie. Sabi ko, brother, asama na yung 40k na hingiin natin sa kanya. Malaki na, inahiya na nga ako. So ayun nga, nabuo yung aking 80,000. So nabawasan ng 5,000 yung bilang gastos sa school. So ngayon, nagbayad ako ng buong 6 months sa upa ng bahay. So 5,000 ang isang buwan. So 6 months, nalagas agad yung magkano yun? 30k, nalagas agad yung 30k. Di 10 lang natira dun sa bigay sa akin ng Arnie. So meron pa akong 35 o 35k. Tapos yung 5k ng Arnie naging 40 ulit. So namili ako ng mga gamit, ganyan, nakabili akong TV, itong hydraulic chair at kung ano pa. Pero walang aircon. Kaya yung gusto ko ipaliwanag dito ngayon na yung akala ng tao dyan na lahat ay hiningi ko kay Ma'am Arnie. Hindi po. Huwag po kayong ganun. Huwag kayong gusto masama.
Yung pong aircon na yun ay hinulugan ng anak ko ng 6 months sa SM. Nung nasa Pogo pa yung anak ko, pinakiusapan ko na anak, sabi ko mainit yung parlor. Baka pwede ka ako na na ikuha naman ako ng aircon. So ayun, pumayag siya. Kaya nakuha namin yon. Kaya yung pong aircon ay sa anak ko po yun, hindi po yung kay Ma'am Laarni. Pinapaliwanag ko lang dun sa tao na nangaano sa akin, hindi ko naman siya inaano. Huwag po kayong ganyan, magbago na po kayo. Hato lang, love po kayo eh. Kaya lang hindi ko akalain na ganyan pala kayo. O, mahal ko kayo. Pati yung aso niyo sila, alina mahal ko eh. Ganun ako magmahal ng tao. Naging masama lang tingin sa akin kasi akala niyo pera lang habol ko doon sa taong mahal niyo. Hindi po ako gano'n. Naghahanap ako ng tunay na kaibigan. Oo, gusto ko rin ng pera, pero naghahanap ako ng tunay na tao, hindi lang pera. Kasi iba yung bibigyan ka ng pera, iba rin yung mamahalin ka bilang tao, tatanggapin ka. Oo, kaya awit na rin ho yan na kaalaman. Kaya ito po, tingnan niyo, ito po yung parlor na na binigay sa akin yung Laarni. Kung sa gift niya sa akin. O, di ba? Baka maano naman yung isa dyan, kala niya binigay naman lahat. Para hating maaari kasi nga 80k yung naimpunan ko lang, pinagkasya ko na 80k. Tapos nung kita-kita na kayo, bibili ko ng autunting makailangan ko. 40k ang siya ni Ma'am Laarni dito sa aking gupitan. He walked in with empty hands, dreams in his eyes. Promised the stars, but lived in disguise. Helped him rise, gave him wings to fly. But money whispered lies, and he said goodbye. Greed took his heart, turned it cold and blind. Forgot the hands that held him through the climb. Unthankful soul lost in the gold's gleam, betrayed the light for a hollow dream. Smiles turned sharp, trust faded away. He counts the cost, but he's the one who pays. Once a friend, now a shadow in the night. Blinded by greed, he's lost the fight. Greed took his heart, turned it cold and blind. Forgot the hands that held him through the climb. Unthankful soul lost in the gold's gleam, betrayed the light for a hollow dream. All the love that he threw aside echoes in the silence where truth came.